At sa bandang likuran ng inyong mga blue book, ating makikita roon ang isa sa ating mga confessions, ang Heidelberg Catechism. At tayo ngayon ay nasa Lord's Day 39. Ang Lord's Day 39 na iyan ay naglalaman ng isang tanong at sagot. Tanong at sagot, 104. Aking babasahin sa wikang Tagalog at ating pong pakinggan ng maigi. Ano ang hinihingi ng Diyos sa ikalimang utos? Ang sagot, na ipapakita ko ang lahat ng paggalang, ibig at katapatan sa aking ama at ina at sa lahat ng may pangyarihan sa akin. At ipapasakop ko ang aking sarili sa kanilang mabuting aral at pagtutuwid na may nararapat na pagsunod. At gayon din, matiyaga kong pagtitiisan ang kanilang mga kahinaan at karupukan. Yamang ito ay nakalulugod sa Diyos na pamahalaan kami sa pamamagitan ng kanilang kamay. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, ang ikalimang utos, sinasabi sa atin ng aklat ng Exodo, meron din sa Deuteronomy, na igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Maliwanag na ang utos na ito ay directly ang itinuturo o diretsyo sa iilan sa atin. Dahil may ilan sa atin na naninirahan pa rin sa kanilang tahanan. Ibig sabihin, sila ay nasa ilalim ng araw-araw na pangangalaga at pagsubaybay ng kanilang o ng ating mga magulang. Oo, hindi palaging madali ang magbigay ng paggalang sa iyong ama at iyong ina. Ngunit alam natin, alam mong ito ang nais ng Diyos na gawin natin, na gawin mo bilang anak. Pero paano naman ang iba sa atin? Iniwan na natin ang tahanan. Nagtayo na tayo ng ating sariling pamilya. Marahil pumanaw na ang ating mga magulang. Ngayon ang tanong, ano ang gagawin natin sa ikalimang utos na ito? Dapat nating tingnan ang puso ng ikalimang utos na ito. At ang pinakapuso ay naroroon sa salitang otoridad. Iyon ang sentro ng ikalimang utos na ito, ang otoridad. Yung tanong na sino ang mayroon nito, bakit sila mayroon nito, at ano ang tawag ng Diyos sa kanila na gawin dito? Sino ang may otoridad? At paano tayo dapat gumanap sa mga mayroon nito? So ang ating sermon dito sa ikalimang utos na ito ay hindi lamang para sa mga bata. Hindi lamang para sa mga kabataang hanggang ngayon naninirahan sa tahanan. Ang sermon na ito o ang pangangaral na ito, mga kapatid, ay para sa bawat isa sa atin. Dahil lahat tayo
ay nasa ilalim ng anumang uri ng otoridad. Yan ang katotohanan. At kailangan nating agad na isaalang-alang ang source o ang pinagmulan nito. Walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos mismo. Kaya ang hamon sa atin ngayon, sa ating sermon ngayon, tayo'y nasa panahon kung saan tinatanggihan ang ideya ng otoridad. Hindi komportable ang mga tao sa pagiging nasa ilalim ng otoridad. Napakatindi ng individualism na sinasabi ng mga tao, ayaw kong may sino man ang nag-uutos sa akin. Ang magsasabi sa akin ng kung ano ang dapat kong gawin. Mayroon akong mga karapatan. Walang sino man ang pwedeng mag-abuso sa akin. Parang sinasabi niya, hayaan ninyo ako. Malaya ako. Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na mayroong tinatawag na otoridad. At ang Diyos ang may hawak nito. At pagkatapos ay iniabot ng Diyos ang kanyang kamanghamanghang otoridad at ipinagkakatiwala niya ito sa ilang mga tao. Bilang resulta, sila ngayon ay may tunay na otoridad. Otoridad upang mag-utos, upang mamuno, upang magturo. Ang kagustuhan ng Diyos para sa atin na mga nasa ilalim ng kanilang otoridad ay dalangin natin sila. Hindi dahil sa kung sino sila, o hindi dahil sa sino sila bilang mga tao, kundi dahil sa posisyon na kanilang tinanggap mula sa ating Panginoon, mula sa Diyos. Ngayon, titignan natin ang salita ng Diyos at dooy ating makikita ang ating nais bigyang diin. Buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2 verse 13 hanggang verse 25. Tapos tatalong tayo sa 1 Peter chapter 5 verses 1 to 11. Atin munang basahin ang 1 Peter chapter 2 verses 13 to 25. Pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao alang-alang sa Panginoon. Maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya upang parusahan ang mga gumagawa ng masama at parangalan ang mga gumagawa ng mabuti. Sapagkat gayon ang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong hangal. Mamuhay kayo ng tulad sa taong malalaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaang bilang balabal ng kasamaan, kundi bilang alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang kapatiran, matakot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Mga alipin, magpasakop kayo ng may buong paggalang sa inyong mga amo, hindi lamang sa mabubuti at mahihinahon, kundi gayon din sa mababagsik. Sapagkat ito'y kapuri-puri
Kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtiis ang sinuman ng sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat. Sapagkat anong pakinabang nga na kapag kayo'y nagkakasala at hinahampas dahil dito at inyong tinatanggap na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Siya hindi nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa umahatol na may katarungan. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy, upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. 1 Peter chapter 5 verses 1 to 11 ay ganito ang sabi. Ngayon, bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo at bilang kabahagi sa kaluwalhatiang ihahayag, pinapakiusap ko sa mga matatanda sa inyo na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo, kundi kayo'y maging mga halimbawa sa kawan. At sa pagpapakita ng punong pastol, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kaluwalhatian, gayon din naman, kayong mga kabataan. Pasakop kayo sa matatanda. At kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. At pagkatapos na kayo magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Sumakanya nawa ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. At ito ang ating tema mula sa Lord's Day 39, ang Panginoong nagtalaga sa atin ng mga taong may otoridad. Ang Panginoong nagtalaga sa atin ng mga taong may otoridad. At sa ilalim nito ay bibigyan natin ng diin ang tatlong instrumento ng otoridad ng Diyos. Una, ang pamahalaan. Pangalawa, ang office bearers. Pangatlo, ang mga magulang. Ating tignan ang ating unang punto, ang pamahalaan. Nangangamba ako na marahil negatibo na ang ating pananaw patungkol sa pamahalaan. Nagiging mapangutya na tayo sa mga mayroong otoridad. Imbang kapag nanonood tayo ng balita o ng news, ko alam kung anong channel, maaaring 24 oras, ang dami nating nasasabi na kulang na lang magbitaw na tayo ng di ka nais-nais na mga salita
dahil sa kapalpakan ng ating gobyerno o pamahalaan. Nakatuon na tayo sa kanilang mga pagkakamali, hindi sa kanilang tagumpay. Maaring pinagtatawanan natin ang kanilang mga kakulangan o nagrereklamo tayo tungkol sa kanilang mga maling desisyon. Ngunit ang Biblia ay patuloy na positibo sa kanilang posisyon at mga tungkulin. Sinabi ni Pedro tungkol sa pamahalaan, at yun ang ating nakita, nabasa sa 1 Peter chapter 2 verse 14, na sila ay sinugo. Sila'y pinadala ng Diyos. Sa unang tingin, tila ang pamahalaan ay nakakuha ng kanilang otoridad mula sa mga tao na kanilang inihalal sa office. Tayo, binoto natin ang mga nakaupo ngayon sa ating pamahalaan. Ngunit ang Diyos ang nagtatalaga ng kanilang posisyon. At kung ang kanilang otoridad ay mula sa Diyos, gayon din ang kanilang mga tungkulin. Kinakailangan nilang, ang sabi ni Pedro, parusahan ang mga gumagawa ng masama at parangalan ang mga gumagawa ng mabuti. Ito'y ibinigay ng Diyos sa pamahalaan. Ang tungkulin na makatulong sa pagpapatatag ng isang maayos na lipunan. Para sa gayong tungkulin, kailangan nila ang otoridad upang gumawa ng mga desisyon, ipatupad ang mga batas, at siguruhin ang kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga batas na iyon. Ang punto sa ating pag-aaral, kung kayo po ay kapag-iisip, may nasasabi tayo sa ating gobyerno, pamahalaan, ang punto'y hindi perpekto ang mga nasa pamahalaan. Marahil, alam natin ang masasamang desisyon ng ating mga lider. Kahit pati ang kanilang kasalanan ay alam rin natin. So, ang sinasabi ng ating katekism, kung inyong titignang mabuti, ating narinig ng mabuti, ang sabi ron, ating matiyagang pagtiisan. Na ating ipapakita ang lahat ng paggalang, pag-ibig at katapatan. Ipapasakop ko ang aking sarili. Ito'y ipinapaalala sa atin ng ating confession o ng ang catechism na tayo bilang mga Kristiyano ay tinatawag na maging masunurin sa pamahalaan at mga namumuno, sapagkat ito po ay bahagi ng plano at otoridad ng Diyos. Subalit, ang pagsunod natin sa pamahalaan ay may hangganan at hindi dapat labag sa kalooban o salita ng Diyos, dahil ibang usapan na kapag ang salita na ng Diyos ang na-violate. Madali nating makita kung ano ang mangyayari kapag ang isang bansa o ang isang lipunan ay walang maalam at tapat na pamahalaan. Makikita natin ito sa iba't ibang lugar.
mayroong anarkiya, kaguluhan, at katiwalian. Ngunit sa kabaliktaran, kapag ang isang pamahalaan ay maayos, matuwid, magandang pamamahala, ang mga tao nito ay kadalasang pinagpapala ng seguridad at ng kapayapaan. Iyan ang pamahalaan. Pangalawa sa ating pag-aaral, ang office bearers. Ang mga opisyal sa iglesia ng Panginoon. Binibigyan din ng Diyos ng otoridad ang mga office bearers ng iglesia. Lalo na ang ating mga elders. Ang mga elders, ang matatanda. Muli ating babanggitin na ang posisyong ito o ang posisyon nila na meron sila ay hindi nagmula sa kanino man. Maaring ang mga elders ay inihalal ng kongregasyon at itinalaga ng consistory. Ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng kanilang posisyon. Nakita natin iyon sa 1 Peter chapter 5 verse 2. Sinabi ni Pedro sa mga matatanda, sa mga elders. Sinasabi ni Pedro na pangalagaan ninyo ang, maari underline ninyo yung word na flock of God, kawan ng Diyos. Na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa na maglingkod bilang tagapangasiwa. So, ang mga pastol, papansinin nyo, small p or little shepherd, ang mga pastol sa iglesia ay may otoridad. May otoridad. Ngunit ito ay otoridad ng Diyos. Dahil base sa sinabi ni Pedro o ayon kay Pedro, ang sabi niya ay kawan ng Diyos. Ngayon ang tanong, ano nga ba ang ibig ng Diyos sa kanyang kawan? Ano nga ba ang ibig ng Diyos sa kanyang mga tupa? Ang sagot, nais niya na ang kanyang mga tupa ay magkaroon ng buhay, lumago sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, na maging bahagi ng kanyang sheepfold magpakailanman. Hindi sila lalabas, hindi sila mawawala. So ang napakalaking tungkulin na dapat maging tanging alalahanin ng mga pastol ng iglesia dahil ipinagkatiwala sa kanila ni Kristo ang pangangalaga sa kanyang pinakamamahal na kawan, pinakamamahal na iglesia. Kaya sila, ating mga office bearers, ay inaatasan na mag-alaga, magpatnubay, at maglingkod sa mga miyembro o sa mga confessing members ng iglesia. Ang pagkakaroon ng otoridad, mga kapatid, o ang maging isa ka sa mga office bearers, ang totoo, hindi po madali. Kahit tanungin ninyo ang sino man sa ating mga office bearers, nandiyan dyan ang ating mga elders, nandiyan ang ating mga deacons,
Diyan ang ating pastor. Pero wag ngayon. Focus muna tayo sa pakikinig. Kung siseryosohin nila ang kanilang posisyon, mga kapatid, ay doon mo malalaman talaga na napakabigat ng otoridad na mayroon sila. Madalas, napakahirap ng kanilang tungkulin. May kasamang maraming pressure, may mga uncertainties, may mga di pagkakaintindihan o pagkakaunawaan, mayroong mga challenges. Yan ang nais nating maipaunawa. Gayunpaman, ginagampanan pa rin nila ang kanilang tungkulin. Kanilang tungkulin na gaya ng sinasabi ni Pedro. Ito'y specifically tungkol sa mga matatanda sa verse 2 na hindi sapilitan, kundi bukal sa loob. Ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Ang kasulatan, maging ang catechism ay nag-uutos sa atin na dapat nating igalang, ibigin, at tayo maging tapat sa mga nasa otoridad dahil sa bigat ng kanilang mga tungkulin. Tinatawag tayong igalang, ibigin, at maging tapat. Hindi sa kadahilan ng natutuwa tayo sa kanila. Hindi dahil masisipag o marurunong sila, kundi dahil inilagay o itinalaga sila ng Diyos sa gayong posisyon o nakaugat. O kaya ngayon nais nating sila'y ating galangin, mahalin, at maging tapat sa ating mga office bearers. Sinasabi sa atin ngayon, ipadama natin iyon sa kanila. Ipadama natin ang ating paggalang, pagmamahal, pagiging tapat sa kanila. At maipapakita natin iyon sa pamamagitan ng ating pagpapasakop at pagsunod sa kanila. At ang sinasabi ng ating catechism, tinatanggap natin ito. Tanggap natin iyon. Sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos na pamahalaan kami sa pamamagitan ng kanilang mga kamay. Bahagi ng 5 utos, mga kapatid, sabi ng ating catechism na maging matiyaga tayo. Matiyaga kung pagtitiisan ang kanilang mga kahinaan at karupukan. Oo, ang mga tunay, ang mga may otoridad ay tumanggap ng kanilang posisyon mula sa Diyos. Ngunit hindi nangangahulugang sila ay Diyos. Sila ay perpekto. Ang ating mga elders ay hindi perpekto. Ang ating mga office bearers, hindi sila perpekto. Madalas maraming mga cases like discipline, counseling, sa maraming mga issues sa iglesia,
Even sa finances, nahihirapan sila. Marahil magkamali pa nga sapagkat sila'y may mga kahinaan at karupukan din. Yan ang nais ipaunawa sa atin ng ating katekism. Ngunit salamat sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil ginagawa nila ang saapot ng kanilang makakaya upang masolusyonan ang anumang problema sa iglesia base sa mga impormasyong hawak o meron sila. Kaya, ipanalangin natin sa Diyos. Isama natin sa ating panalangin na pagkalooban nawa tayo ng Diyos ng pagtitiis. Yun ang sinasabi ng ating katekism. Pagtitiis sa mga kahinaan at karupukan o kakulangan ang mga nasa otoridad. Kasama rin diyan, of course, ang mga magulang. Kaya sa ating pangatlong punto, binibigyan ng Diyos ng otoridad at ng tungkulin na palakihin ang kanilang mga anak. Sabi ng katekism, sa mabuting aral at pagtutuwid o disiplina. Mga kapatid, higit pa iyon sa nais natin sa ating mga anak na sila'y lumaking disente, lumaki sila na matino, lumaki sila na masipag. Gusto ng Diyos ng mga bata na may malalim na pagnanais na maglingkod sa Kanya. Ng mga bata na lumalaki, na nananatiling, naniniwalat, nananampalataya na si Kristo ang kanilang Panginoon, ang kanilang pastol. Kung sila'y magtitiwala sa Panginoong Jesucristo, hindi sila pagkukulangin. Maging kanilang tagapagligtas. Mga bata, makinig kayo. Makinig kayo, mga bata. Iyon ang klase ng buhay na dapat gustuhin ninyo para sa inyong mga sarili. At marapat lang gustuhin dahil pinaniniwalaan ninyo ang mabuting aral at pagtutuwid o disiplina at ang mga halimbawa ng inyong mga magulang. Mga magulang, kahit ano pang sabihin natin, sa atin po nakatingin ang ating mga anak. Sa atin nakatingin ang mga bata at natututo sila sa atin. Natututo sila sa atin, sa ating mga ginagawa. Paano kung si tatay at si nanay ay hindi gaanong aktibo sa iglesia? Halimbawa, yung tipong okay lang na hindi mag-worship tuwing Lord's Day, on and off ang kanyang pagdalo o madalas na sila'y absent. Yung tipong okay lang sa mga magulang na hindi umattend ang mga bata sa
Catechism class. Kapag hindi tayo naging tapat, mga magulang sa mabuting aral na ito, alam niyo po kung anong mangyayari? Maaring ang mangyari sa kanila, sa mga bata ngayon o sa ating mga anak, ang magkakatikay sa kanila ay ang YouTube. Si Rachel, si Coco Melon, si Roma, and Diana. Loobin nawa ng Diyos sa atin ng mga magulang. Kapag nagkaroon po tayong muli ng catechism class, ating iglesia, dalhin natin ang ating mga anak. Dalhin natin ang ating mga anak upang sila'y maturuan. Mga magulang, nais ko itong itanong sa inyo. Sino ang nagtuturo sa ating mga anak? Sinasabi ng catechism, gampanan natin ang tungkuling mapalaki ang ating mga anak sa mabuting aral at pagtutuwid o disiplina, sapagkat pinagpapala ng Diyos ng sagana ang nagtataguyod ng mga magulang sa mabuting aral at pagtutuwid o disiplina ng kanilang mga anak para sa Panginoon, alang-alang kay Hesu Kristo. Sa kabilang dako, ang otoridad na ibinibigay ng Diyos sa mga magulang ay nangangahulugang mayroon silang napakagandang pagkakataon na maging bahagi sa permanente at paghubog ng isang bata. Ito yung sinasabi na patuloy tayong umuukit sa kanilang mga puso, molding of heart. Sa pamamagitan ng mabuting aral at pagtutuwid o disiplina, sa pamamagitan ng matuwid na pag-uugali at mapagpakumbabang paglakad kasama si Kristo, maaaring gamitin ng Diyos ang mga magulang para sa isang napakadakilang bagay na ito. Oo, ito po ay gawain ng Diyos. Ngunit mga magulang, iyon ang ating tungkulin sa ating mga anak. Palakihin sila sa mabuting aral at pagtutuwid o disiplina. Sa aking pagtatapos, sabi ng catechism, ipapasakop ko ang aking sarili. Ibig sabihin, susunod ako sa mga nasa otoridad na ang nagtalaga ay ang Panginoon. At ang isang mabuting halimbawa o ang isang dakilang halimbawa ng pagsunod sa otoridad ay walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. Sa 1 Peter chapter 2, ang tinutukoy ni Pedro ay si Jesus bilang isang huwaran na dapat nating tularan. Sa buong buhay ng ating Panginoon, kinailangan niyang sumunod sa mga leaders, maging ang Sanhedrin o si Haring Herodes o si Poncio Pilato, kahit na sila ay makasalanan at hindi perpekto, kahit na siya ay mas dakila pa sa kanila, kinilala niya ang kanilang karapatan na humatol at mamuno at magpataw ng buwis. Gayunpaman, tulad ng sinasabi ni Pedro,
tungkol sa pagtitiis ni Kristo sa ilalim ng otoridad. Sabi niya sa verse 23, nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta. Sa ating Panginoong Hesus, kita natin ang kanyang pagsunod sa kanya ring Ama na nasa langit. Si Jesus ay ganap na sumunod sa kalooban ng kanyang Ama. Siya'y nagdusa, siya'y magdurusa ng malaimpyernong pagdurusa. Ngunit siya, ang ating Panginoong Hesus, alam natin sa hardin ng Getsemani, siya'y nanalangin ng buo niyang lakas ng Ama ko. Kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Ngayon may, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Sa lahat ng paraan, mga kapatid, iginalang at sinunod niya ang utos ng kanyang Ama. Totoo, ang Diyos Ama ay walang kasalanan at matuwid sa lahat ng kanyang ginagawa. Gayunpaman, ang ating Panginoong Hesus sa kalikasan niya bilang tao ay nakipaglaban sa tukso na kanyang gawin ang kanyang kagustuhan. Ngunit sa dulo'y tinanggihan ni Jesus ang kanyang sarili at sinunod niya ang kanyang mapagmahal na Ama. Kaya sa sermon na ito, sa pangangaral na ito, wala tayong ibang titignan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang bansang pinamumunuan ng maalam na pamahalaan ay kadalasang pinagpapala ng kaligtasan at kapayapaan. Ang iglesia na pinamumunuan ng mga tapat na mga office bearers ay kadalasang pinagpapala ng katapatan at kasaganaan. Ang Kristiyanong tahanan na pinamumunuan ng mapagmahal na mga magulang ay kadalasang pinagpapala ng espiritu ng pagkakaisa at kagalakan. Sa pamamagitan ng pagpapalang ito ng Diyos, itinuturo sa atin kung gaano kabuti at kung gaano karunong ang Panginoon sa kanyang mga pamamaraan. Ano ang hinihingi ng Diyos sa ikalimang utos? Na ipapakita ko ang lahat ng paggalang, pag-ibig, at katapatan sa aking Ama at Ina at sa lahat ng may kapangyarihan sa akin, at ipapasakop ko ang aking sarili sa kanilang mabuting aral at pagtutuwid na may nararapat na pagsunod, at gayon din matiyaga kong pagtitiisan ang kanilang mga kahinaan at karupukan. Yamang ito ay nakalulugod sa Diyos na pamahalaan kami sa pamamagitan ng kanilang kamay. Amen. Tayo'y manalangin sa Panginoon.